Hello mga mare, welcome to my mini vlog. At dahil nga ilang araw walang pasok ang inyong kumare, ayan nasisipag akong magluto. At ito ang aking menu for today. Maggagata ang inyong kumare ng malunggay. Wow! At dahil nga madami na namang suloy ang malunggay, kaya ito ang aking naisipang iluto. Aww. Ginataang malunggay at pritong isda. Swak na tandem. At pagkatapos ko ngang maggata mga mare, ayan, nililinisan ko muna aring isdang are. Galonggong. Tamang-tamang pangprito. Pagka may time talaga akong magluto mga mare, ang gusto ko talagang iluto ay gulay. Gusto ko kasing mabalance yung pagkain ng mga anak ko. Kasi pag madali ang luto laang, mga frozen foods ang mga kinakain nila or mga pambaon nila. Kaya pag ako'y nandito sa bahay, mini-make sure ko talaga na makakain sila ng gulay at isda. Kasi pagka pare-pareho kaming may pasok, yung mga pang mabilisan laang talagang ulam ang iluluto. Kaya ang ginagawa ko ay yan, gusto ko talagang mabalance yung kanilang kinakain na may gulay at isda. Hindi lang puro karne or kaya processed foods. At buti na lang mga mare, hindi sila pihikan, hindi mapili sa gulay. Kahit anong iluto kong gulay ay kain sila. Hindi mahirap pakainin. Na nga mga mare, pagkatapos kong malinisan yung isda at malagyan ng asin, isinalang ko na aring gata at lulutuin ko na yung malunggay. Nilagyan ko lang yan ng pampalasa na sibuyas, bawang, asin, and yung magic. Ayan, pagka kumulo na, pwede nating ilagay yung malunggay. By the way mga mare, madali lang itong iluto. Mga ilang minutong pagpapakulo lang ay okay na. Tsaka wag nating hahaluin na masyado yung malunggay para hindi maglasang mapait. Ayan, ganyan lang siya. Hayaan lang natin siyang kumulo. Mga 5 minutes and that's it. Luto na. Ayan, isasaling ko na sa aking lalagyan. Ang bango niya mga mare. And pagkatapos ito ako ay magpiprito na ng isda. Wow! And ito na nga mga mare, magpiprito na ako ng isda. And syempre, pag nagpiprito ka ng isda, kailangang mainit muna yung mantika. Yung anak ko, pag nagpiprito ng isda, naku po, ewan ko ba sa kanya. At laging nadikit sa kawali. And ito na yung isda, naluto na. Bilis lang, no? And lunch is ready. Kain tayo mga mare. First bite, unang subo. Thank you Lord for the blessing. Kakain na naman po kami. Simpleng pagkain, simpleng ulam, pero healthy. Naalala ko tuloy sa amin, yung nabubuhay pa yung aking ina. Mahilig talaga siya magluto sa akin ng malunggay, ginataang malunggay. O kaya yung talbos ng kamote, lalagyan lang ng sardinas, sold na. And pagkatapos ng lunch, ayan, pagkain na naman, magluluto ako ng merienda. At dahil may tira pa na panggata, magagata ako ng saging na may kamote. Sa amin sa probinsya, ito talaga yung aming almusal sa umaga o kaya merienda. Libre lang, maghuhukay ka lang ng kamote at titiba ng saging. Ang panggata na niyog nandyan lang sa likod bahay. Kasi doon sa amin, sa likod bahay, may niyog kami. Susungkit lang o kaya mamumulot ng laglag na niyog. Ayos na. Kaya pag ako talaga nandito sa bahay, nagluluto ako ng mga alternative sa tinapay, katulad nito. Nakakasawa naman kasi mga mare pagka puro tinapay lang, kaya ngayong hapon, ito yung gagawin kong merienda. Saging at kamote. Bali gagataan ko lang siya. Yummy! Una ko palang sinalang yung kamote. Nakaluan ko na sa tubig kasi kakaunti nga yung gata. Yan ang gata. Yung tira lang sa aking gulay. At nang kumulo na, nilagay ko na yung saging. Bali sa ibabaw yung saging kasi madali lang siyang maluto. Ayan, nilagay ko na yung gata. Madali lang siyang lutuin mga mare. Mga about 5 minutes lang. Ayan, tingnan nyo na ako luna. Nilagyan ko pala siya ng konting asukal. And syempre, ayan na, luto na. Kakain na naman. Merienda time. At unang tikim yung aking bunso.
Kanina kasing nakasalang pa, talagang nahingi na siya ng saging daw. Yummy, yummy. Merienda tayo mga mare. Mainit-init pa. First bite, unang subo. Thank you Lord sa blessing. Magme-merienda na naman kami. Kain is life talaga. So, paano pa ako papayat niyan? Siya hayain ng mataba. At least busog, di ba? Try nyo na ding ipagluto ang mga anak nyo nito. Siguradong magugustuhan nila. Siya hanggang dito na lang muna mga mare. Enjoyin ko muna yung pagkain. Hanggang dito na lang muna for today.